Tinanggap na ni Member of Parliament Abdullah Macapaar o mas kilala bilang Commander Bravo ang kanyang Safe Conduct Pass o SCP. Ipinagkaloob ito ng Local Amnesty Board Cotabato City na sinaksihan ng Third Party Monitoring Team o TPMT. Ang detalye mula kay Naphtali Velarde. Nagtungo sa tanggapan ng Local Amnesty Board Cotabato City at personal na tinanggap ni Member of Parliament Abdullah Macapaar o mas kilala bilang Commander Bravo ang kanyang Safe Conduct Pass o SCP araw ng Miyerkules, July 23, 2025. Pinangunahan ni Lab Chairperson OIC Regional Prosecutor 12 Attorney Mariam April Mastura ang pag-release ng SCP kay Macapaar sa isang seremonya na ginanap sa Cotabato City. Ang kanyang SCP ay inisyu ni NAC Commissioner Attorney Jamar Culayan. Ang seremonya ay sinaksihan ng Third Party Monitoring Team o TPMT na pinamumunuan ni Heino Marius. Matapos matanggap ang kanyang SCP, sumailalim din si MP Macapaar sa briefing hinggil sa terms and conditions na nakasaad sa SCP. August 15, 2024, nang personal na tinanggap ni Macapaar ang amnesty application mula kay Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPA Pro Secretary Carlito Galvez Jr. at na Commissioner Attorney Jamar Culayan sa ginanap na Inter-Cabinet Cluster Mechanism on Normalization o ICCMN Caravan sa Camp Bilal, Monay, Lanao del Norte. Formal itong naghain ng kanyang amnesty application August 31, 2024 kasabay ng ilang members of parliament mula sa hanay ng MILF. April ngayong taon, nang pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Memorandum Order 36 na nagbibigay ng otorisasyon sa National Amnesty Commission na mag-issue ng Safe Conduct Pass pabor sa amnesty applications na sakop ng nilagdaang proclamation numbers 403, 404, 405 at 406 series of 2023. Ito ang kasalukuyang amnesty programs ng gobyerno para sa mga miyembro ng Revolusyonaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Bongkayo Brigade o RPMP, RPAABB, former members ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP, NPA, NDF at ng kanilang organizations, members ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at members ng Moro National Liberation Front o MNLF na nakagawa ng pagkakasala, nakakulong, kinasuhan o convicted sa isang kaso bago ang November 22, 2023 in pursuit of political beliefs o ginawa ang krimen sa ngalan ng kanilang paniniwalang pampolitika. Ang isang krimen ay itinuturing na ginawa bilang pagtupad sa paniniwalang pampolitika kung ito ay sinagawa bilang bahagi ng plano, programa ng aksyon o estratehiya na itinakda ng pamunuan ng rebeldeng grupo upang pabagsakin at palitan ng pambansang pamahalaan, alinman sa mga sangay nito o lehitimong otoridad, gamit man o hindi ang dahas o armas. Ang mga krimen sa ilalim ng Revised Penal Code na crimes against the state at crimes against public order na nagawa bago ang November 22, 2023 na maaaring maging saklaw ng aplikasyon para sa amnestiya o mapasama sa mga benepisyaryo ng amnestiya ay kinabibilangan ng rebellion o insurrection, conspiracy and proposal to commit rebellion or insurrection, disloyalty of public officers or employees, inciting to rebellion or insurrection, sedition, conspiracy to commit sedition, inciting to sedition, illegal assembly, direct assault, indirect assault, resistance and disobedience to a person in authority or agents of such person, tumults and other disturbances of public order, unlawful use of means of publication and unlawful utterances, alarms and scandals, illegal possession of firearms, ammunition or explosives, provided that these crimes or offenses were committed in furtherance of, incident to, or in connection with the crimes of rebellion or insurrection, and those charged, detained, or convicted of common crimes but who are established by substantial evidence that they actually committed said crimes in pursuit of political beliefs. Hindi saklaw ng amnestiya ang krimen kahit na nagawa sa ngalan ng paniniwalang pampolitika tulad ng kidnap for ransom, rape, other crimes against chastity as defined in the RPC as amended, massacre or similar heinous crimes, violence of the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 or RA 9165, terrorism,
crimes committed for personal ends, crimes turpitude involving moral, violations in domestic and in international law, including those identified by the United Nations as crimes that cannot be amnestied, such as but not limited to genocide, crimes against humanity, war crimes, torture, enforced disappearances, and gross violations of human rights, violation of election laws, rules, and regulations without the favorable recommendation of the Commission on Elections, and crimes committed after November 22, 2023. Samantala, hindi kwalipikadong mag-apply para sa amnestiya base sa Presidential Proclamation Numbers 403, 404, 405 at 406 ang hindi kabilang sa mga nabanggit na rebeldeng grupo, mga aktibong miyembro ng CPP, NPA, NDF, at mga rebeldeng nabigyan na ng amnestiya sa ilalim ng mga naunang proklamasyon ng amnestiya. Sa kasalukuyang amnesty programs ng gobyerno, nasa 3,313 na ang naghain ng aplikasyon as of July 18, 2025. 69 dito ang mula sa RPMP, RPA-ABB, 2,340 ang mula sa CPP, NPA, NDF, 582 ang mula sa MILF, at 322 ang mula sa MNLF. Sa bilang na ito, 189 na ang nabigyan ng Safe Conduct Pass ng National Amnesty Commission. Silang naunang qualified amnesty applicants na nabigyan ng SCP. 175 ay mga dating miyembro ng CPP, NPA, NDF, 11 miyembro ng MILF at 3 miyembro ng MNLF. Kabilang sa 11 miyembro ng MILF na nabigyan ng SCP, ang 2 kasalukuyang alkalde ng Special Geographic Area at 5 miyembro ng Bangsamoro Transition Authority Parliament, kabilang na si Commander Bravo. Naphtali Velarde, iMinds, Philippines.